Walang pagtuturo ng kaligtasan kung walang pulong. Kung sa tumatakbo, hindi ko alam. Hindi naman yun ang topic namin eh. Pero papatulang kita pansamantala. Sige, para lang the game mas go on. Wala daw pagtuturo ng kaligtasan kung ang tao ay hindi nagkasala. Kasi sa kanya, hindi raw pinatawad ng Diyos si Adan. Tinututulan niya yung sinabi ko, ang Diyos nagpatawad eh. Yung nga magandang balita, mga kapatid namin Kristiyano eh. Sa Quran, pinatawad ng Diyos si Adan. Kaya wala kaming original sin. Oo. Sa Bible, hindi kasi ganun eh. Alam niyo kung bakit? Hindi ko sana papaksain to, pero babasahin ko to. Kasi ang Diyos, nung lalangin niya ang tao sa lupa, binigyan niya ng sariling free of choice, of kakayahang pumili ng choice of free will, nakita niya gumawa ng masama. Alam niyo sinabi ng Diyos? Sa chapter 6, verse 6 ng Genesis, nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at siya'y nalumpay. Sa verse 7 ang sabi niya, pinagsisisihan ko na nilikha ko ta kayo. Ako, kawawa ka pa. Galit na galit pa rin Diyos eh. Wala talaga. Galit na galit pa rin Diyos eh. Ang laki ng galit mo sa tao. Kaya gusto niyang gumanti sa tao. Doon ngayon papasok yung sinasabi ang aral na patungkol sa pagkamatay ni Kristo. Hindi naman ganyan ang turo ni Kristo eh. Ano ang Ebanghelyo? May sinabi siya tungkol sa Ebanghelyo ni Kristo. Ewan ko lang kung kaya yung sagutin ng Pablo. Ano ba Ebanghelyo ni Kristo? What is the good news? O Injil o Gospel of Christ? Ang problema sa kapatid natin, wala namang binabasang talata man lang. Sa pungangalang nanggagaling na. Marami ako itatanong sa'yo eh. Hindi mo kayang tindigan yan eh. Ano Ebanghelyo ni Kristo? Tungkol ba sa pagkamatay niya? Hindi po. Basa. Basahin natin. Tingnan nyo ha. Muslim nagbabasa ng Biblia. Pakinggan po ninyo. Sa isang talata po ng Lucas. Ano ba Ebanghelyo? Ano ba yung gospel? Pakinggan po. Basa. Sa 24 po, dito po sa isang talata, ng isang talata po ng Biblia, ang sabi ko dito, dali lang po ha. Subalit ganyan ang nasusulat. Kinakailangan na ipangaral ko ang Ebanghelyo sa ibang lugar, sapagkat Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, sapagkat sa ganito ay isinugo ako. Ano ang Ebanghelyo? Ang Ebanghelyong dala-dala ni Jesus Christ, ayon sa Bible, ay kaharian ng Diyos. Kingdom of God. Hindi po at patungkol sa kanyang pagkabago at pagkabuhay na magmuli. Ngayon kapatid, alam mo ninyo, yung salitang Katoliko, yung kasipaksa namin eh, yung salitang Katoliko, ang nag-imbento po niyan, ang nagbanggit po niyan, hindi naman po si Jesus Christ eh. Si Ignacio. Ayun, inunahan na ako ni kapatid. Si Saint Ignacio, nung taon na 110, pagkatapos yung salitang Roman Catholic o Romans, si Saint Ignatius po, nung taon 110, halos 2 taon na wala si Kristo, doon po nagsimulang gamitin yung salitang Catholic. Inimbento lang po yung salitang Catholic kung paano inimbento po yung Trinity. Tapos yung Roman Catholic, nung lang nagsimula, nung mga 17th century, o kamakailan lang eh. May sources po ako. Kahit ipindutin po ninyo sa internet. O yung Roman Catholic, bago lang po yan, kataga. Pero hindi po nyo sinasabi ng talagang pagiging Romano Katoliko ay ang paniniwala sa Trinity. Tingnan nyo ha, hindi kayo pwedeng maging Katoliko. Hindi siya doon tumatakbo eh. Salungat siya sa aral ng Roman Catholic eh. Pakinggan po ninyo. Whosoever will be saved. Ito po yung Athanasian Creed. Athanasian Creed. Ito yung kanilang akida.
whosoever will be saved, before all things it is necessary that he hold the Catholic faith. Ano yun? That we worship one God in Trinity. Dapat pala pag Katoliko ka, una tigit sa lahat, maniniwala ka sa Trinity. Anong Trinity? Isang Diyos, may tatlong persona. Nandun ang kaligtasan niyo ayon sa Athanasian Creed. Huwag kang pumatulad sa sumampalataya kay Kristo. Hindi naman yun ang topic natin eh. Patunayan mo sa Roman Catholic may kaligtasan. At kapatid, nalulungkot ako, pinagandaan pa naman kita. Wala akong narinig sa sinabi mo eh. Wala kang ginamit na ebidensya para patunayan mo. Ngayon, dapat daw para maligtas ka bilang Katoliko, maniwala ka una tigit sa lahat sa Trinity. Nasa Bible ba yun? Patunayan mo. Kasi wala eh. Ayon dito sa evidence ko, may hard text ako eh. Ganyan ang Muslim eh, may evidence eh. Maniwala daw sa Trinity. Ano Trinity? Pakinggan po ninyo. Basa. Sa Catechism, sa page 71, ito po. Pwede bang iba magbasa? Baka sabihin, pinagbubul ako. Pwede yun yung makita lang ninyo. Okay. Sabi ho dito sa paragraph 237 ng Catechism of the Catholic Church. Pwede yun ba nyo mabasa? Titignan natin. Ano po yung Trinity? Ang sabi ho dito. Yun na basahin mo. Okay. Babasahin po ninyo ha. Nasa edad na yan. Baka lighter yung sunugin. Stop muna yung oras. Sige. Ano yan, Baril? Stop muna yung oras. Basa! Yan! Page, the Trinity is a mystery of faith in the strict sense. So one of the mysteries that are hidden in God, which can never be known unless they are revealed by God. Maraming salamat po. The Trinity is a mystery. Oh, misteryo. Misteryo talaga yan. Wala naman palang batayan eh. Para pala maging Katoliko ka, dapat maniwala ka sa Trinity. Ano Trinity? Mystery. Patunayan mo nga, maliligtas ako sa Trinity. Maliligtas ka sa misteryo. Ngayon. Ngayon. Bato round. Tingnan nyo ha. Kapatid. Paano ka maliligtas? Dati, ito mga kababayan, kayo po magsiyasa. Kaligtasan ang pinag-uusapan nito. Paano ka maliligtas ayon kay Jesus? Sa Quran malinaw. Para mapunta ka, siyempre dapat nasa matuwid na landas ka yan. Ang sabi ni Jesus Christ sa chapter 3, Surah Al-Imran, chapter 3, verse 51, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum ba'budu hada siratun mustaqim. Si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Siya ang inyong sambahin. Ito ang matuwid na landas. Takbir! Ngayon, sabi ng Catechism, dapat para maligtas ka, maniwala ka sa Trinity. E ang Trinity, mystery. Hindi daw maunawaan ng tao. Ganun ba sinabi ni Jesus Christ? Bible tayo. Bible. Gumagamit ako ng Biblia. Kaya pansin nyo. Jesus, totoo po ba? Pag naniwala ako sa Trinity, maliligtas pa ako? O paano ba ako maliligtas, Jesus? Ayon sa Bible. Tanungin natin si Jesus. Pabasahin po natin. Last 5 minutes. 5 minutes lang. Sige, pabasahin natin ulit si Pwede ba? Sige, basa. Sabi ni Jesus Christ, pag tingala niya sa langit,
chapter 17, verse 10 and John. 17, verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na yung sinugo. Sinabi ba ni Kristo, ito ang buhay na walang hanggan? Na maniwala sila sa Trinity na misteryo. Hindi naman ganun eh. He defines what is eternal life. And eternal life, according to Jesus Christ, eternal life is this. Mahalaga eh. Napakahalaga eh. Yun ang topic natin eh. Ano? Makilala ka na nag-iisang Diyos na tunay. Takbir! Pag sinabi bang nag-iisa, meron ka? Sinabi ka niya, dapat maniwala, ito ang buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay may 3 persona. Hindi ganon. Malayo. Malayo. Ngayon kinukutya na. Yung beses naman nyo sa Quran eh. Parang si Abraham lang ang turo, isang Diyos. Bakit hindi pa yun ang sinabi ni Jesus Christ? Yung nga ang buhay na walang hanggan eh. Makilala ang nag-iisang Diyos na tunay eh. In fact, yan nga ang pinakamahalagang utos ayon kay Iso. Basa! Basa! Last 3 minutes! Pakinggan po ninyo sa isang talata ng Marcos. Basa ulit! Kamiyo dito. Okay. Basa po yung 28 at 29. 3 minutes na lang. 3 minutes na lang. Basa! Ilaw, please, ilaw! Gusto. Nananam namin yung basa mo eh. Ito. Check, tumabi ka, Check. Lumapit ang isa sa mga eskriba. Okay? At narinig niya ang kanilang pagtatalo. At palibasay nalalamang mabuti ang pagkasagot niya sa kanila, ay tinanong siya, alin ang pangunahing utos sa lahat? Sumagot si Jesus, ang pangunahin ay, pakinggan mo Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Ang pinakamahalagang utos sa ito. Maging Katoliko kayo, yung ba sabi? Muslim ako! Sumamba kayo sa mga santo, yung ba sabi? Abulin niyo yung Black Nazareth sa Quiapo. Manalangin kayo kayo. Sino yung bagong santo? Kalunsod! Ang Pangulong utos sa ito. Ang pinakamahalagang utos sa ito. Pakinggan niyo Israel. Ang Panginoon nating Diyos kasama si Last 1 minute! ang Panginoon ay iisa. Yun po ang kaligtasan. Yun po ang pinakamahalagang utos sa lahat. Yan po, binabasa po natin internal evidence at saka external evidence. Ngayon, alam mo kapatid, pumunta ka sa paksa, patunayan mo ngayon sa mga kababayan natin. Alam niyo kung Katoliko ako, magmumuni-muni ako. Maraming salamat po sa inyo. Ano ka ba? Istorya ang theology yan. Wala na raw tanungan. This is the last. Ay, ito ay ano na lang. Wala na pang exam. Sayang para sa akin. Okay, so 15 minutes. Pakinggan po natin, tingnan natin kung ano yung mga pinahayag niya. Para inyo pong maunawaan, sana pakinggan nyo rin ako.
No, so wala na kasing cross-examination eh. Binabasa niya po ang Biblia para ipakita yung paniniwala niya doon sa mga verse na binasa niya. Ang tanong, naniniwala ba siya sa Biblia? Sana po kung tayo ay totoong debatista or nakikipag-dialogue, huwag mong basahin yung isang bagay na hindi mo pinaniniwalaan. Dahil kung pinaniniwalaan mo yan, sana Kristiyano ka. May pa. Sa Biblia, maliwanag, si Kristo napako sa krus, namatay, inilibing, at nabuhay na magulit. Kanina po, tinatanong ko siya sa kasaysayan. Wala po siyang masabi, sabi niya, hindi raw yun na nangyari sa kasaysayan. Pero nagbasa po ako ng kasaysayan at the same time, isang aklat ng religion. Tayo po, kung magbabasa po tayo, alamin po sana natin kung anong binabasa natin. Religious book, historical book, fiction book, parable book. Dahil dito po, Hindi yan Biblia. hindi po ito Biblia. Hindi po ito, Anong basa? Biblia yan. Missionary. sabi po dito, sa isang aklat ng kasaysayan at aklat ng this is a religious book. Ang sabi po dito, the holy book of Islam is the Quran. The collection of sayings and messages believed to have been brought by the angel Gabriel from God to the Prophet Muhammad. Muslims believe it is God's final and complete teaching for His people. It is neither a history book nor a book of stories, but a collection of teachings, laws, and wise sayings. Not a historical book, ang Quran. Anong alam na yun yan sa history, sa kasaysayan? Kaya nga hindi nila alam kung napako ba talaga si Kristo. Kanina, gusto kong ilabas niya yung talata sa Quran na pinalitan yung mukha ni Kristo nung siya ipapako na. Pero hindi niya diniscuss. Bakit? Isang malaking kasinungalingan. Isang malaking pagmamaniobra. Bakit? Paano mo papalitan yung mukha ni Kristo nung siya ipapako na? Nung meron na siyang koronang tinik, meron na siyang ilang sugat na hinampas. Sabi sa Rosaryo ng Katoliko, scourging at the pillar, crowning of thorns, bago niya dinala, carrying of the cross. At sinasabi nila, pinalitan yung mukha ni Kristo, nung daladala ni Kristo yung cross, ilang sugat na ang natamo ni Kristo. So ibig sabihin, nung pinalitan, merong nakareding tao na suot, yung katulad ng suot ni Kristo, meron ng koronang tinig, meron ng ilang sugat. Aba, parang pelikula. Basa, basa. Adam Sandler. Basa. 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 Hindi, ilabas niya kanina, hindi niya pinasa, di ba? Para sana, naitanong ko kung nasaan. Nilabas niya ba yung talata? Hindi. Bakit ayaw niya makross-examine yung talata ng Quran na pinalitan yung mukha ni Kristo? Okay, so ngayon, tinitira niya ang Trinity. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo. The salvation of Christianity is an act of God. Kaya hindi naiintindihan ng mga taong hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Bakit? Hanggang doon lang kayo sa tanong. Tatanong kayo, ilan ang Diyos ng Katoliko? Sasagot ng Katoliko, isa. Sino doon? Yung Ama, yung Anak, yung Espiritu. Yan, Diyos yan. Iisa lang yan. Naintindihan nyo? Naiintindihan nyo? O, di ba? Hindi, 3-in-1, parang kape. Bakit? Dahil ang Diyos ay misteryo. Hindi nyo naiintindihan yung act of creation ng Kristiyano. Eh sa Quran, naiintindihan nyo? Naiintindihan, walang misteryo sa Quran. Hindi nyo titirahin yung term na misteryo kung meron kayong term na misteryo. Naintindihan nila yung salvation na ginawa sa kanila ni Allah. Yan tanong, paano nila naintindihan? Simple lang. Nakinig kami kay Muhammad nga ba sila nakinig? O doon sa biographer ni Muhammad? Diba? Sino talaga ang pinananampalataan nila? Si Allah? Si Muhammad? O yung biographer? Wala kayong sinasabi, nasaan yung faith nyo?
So, ang kaligtasan mauuwi kay Kristo. Kaya kung hindi nyo matanggap-tanggap yung doctrine of Trinity, this is just an affirmation na yung salvation ng Christian is an act, gawa ng Diyos at hindi gawa ng tao. Okay? So, ano pa ba yung na-miss ko? Tuloy pa. 5 minutes ka pa, 4 minutes ka na lang. Now, hindi niya masakyan yung kaninang mga renaissance ko. Proof of ecology, religion of reason, action history. Patuloy siyang nagpatuloy dun sa Quran. Tama yun. Pananampalataya niya yun. Pero ito yung gusto kong iparating sa inyo. Yung salvation na sinasabi ko is an act of God para sa sangkatauhan. Kaya kahit hindi ko nabasa yung mga literal na gusto mong ipabasa sa akin, yung essence ng sinasabi ng Biblia, nandoon yung kaligtasan is open for all. Kaya kung nga sinasite yung general situation ng tao, halimbawa na lang yung kaligtasan na historically, ano yun? Yung pagiging tagapagligtas ng hari. Sa Biblia at sa Quran, originally, ang magliligtas, Diyos. Tama? Pero ang kaligtasan lang ba na naiintindihan ng tao? Yung kaluluwa? Yung life after death? Naiintindihan ba na lahat ng tao yun? Kaya kailangan maintindihan muna ng tao yung salvation in the literal sense. Yung Diyos ngayon na nasa Biblia, nag-appoint ng hari. Bakit? Dahil ang kaligtasan ng sinasasakupan niya nasa hari. Si Saul. Makikita na naging hari si Saul, naging hari si David, nandoon yung intervention ng Diyos sa pagpili ng hari. 3 minutes. Halimbawa na lang si Delano Roosevelt. Sana kaligtasan ng Modern times. Christian ako. Sinabi nila na ikaw yung nagligtas sa amin para malayo sa gera noong Second World War. Kita nyo, hari, nagbibigay kaligtasan. Kaya meron pang kaligtasan doon sa pagdating ni Kristo bilang hari. Sir, yung topic natin, kaligtasan ng Christian, para mag-Christian ako ulit. Wala sa hari. Hindi sa hari sa mga Christian. Okay, so ano ka? Nahanap ko kanina, hindi nyo rin presenta. Nahanap ko nasa yung mabuting balita sa Quran. Sabi nila may pati yung Torah, hindi rin nila naipresenta. Kasi hindi yung topic. In short, yung banal na aklat nyo is just an ordinary book. 2 minutes. 2 minutes ka na lang. Nasaan yung kaligtasan? Wala kang pinapakita. Okay? So, ang Ebanghelyo sa Kristiyano, maliwanag. Yung pagdating ni Kristo bilang tagapagligtas ni Diyos, bilang tutubos sa pamagitan ng sacrificial lamb. Alam nyo ba, yung dugo ni Kristo? May dugo na naman. Ito po, yung nagsilbing kaligtasan ng sanlibutan. Bakit? Yung dugo po, dalawa po ang pinapakitang pinapakitang paniniwala dyan. Una, sa ancient times, yung sacrificial ritual ng iba't ibang religion. Sa religion po ng Greek mythology, doon sa kanilang Sibilin, meron pong ritual doon na involve ang dugo. Lalong-lalo na, siyempre, sa religion ng mga Hudyo. Yung dugo na ipinahid doon sa mga bahay para maging tagapagligtas, hindi dumaan yung angel of death, ayun, nagkaroon ng kaligtasan. So, yung dugo na dumaloy kay Kristo sa krus, yun ang nagsilbing kaligtasan. At ito po maliwanag na ginagawa hanggang sa modern times. Bakit? Tignan niyo po sa modern times. Pag ang isang tao nagkasala sa'yo,
Lalo na kung ito ay mabigat. Kung meron kang baril, gusto mo na lang barilin yung tao. Tama? Ginawan ka ng kalokohan eh. Yung dugo na dumadaloy sa kanya, nagbibigay sa iyo ng satisfaction na pinayaran niya yung kasalanan niya. At ito, yung dugo ni Kristo na inaalay sa misa. Minutes lang, ha? At ito na kapatid. Yun, dito kanina yun eh. Bumasa ng Biblia. 5+5. Alam, nalulungkot ako mga kababayan. Alam niyo kung Katoliko ako, uuwi akong luhaan ngayon eh. May YouTube pa naman tayo, mapapanood tayo sa international. Pagkatapos ganyan may present pa ang you represent the Roman Catholic Church. Ay, hindi pa. Pero wala kang nabasa. Kung ano-ano mga pinagsasabi mo, pasensya ka na kapatid. Hindi mo natitindigan ang ating paksa. Tinidiman mo sa akin kung ano-ano, wala naman sa paksa yun. Sino yung, anong mukha ang naipalit sa napako kay Kristo? Hindi naman yung paksa natin eh. Tapos thank you salamat sa sinabi mo. Ang Quran, dali lang. Alam nyo, hindi naman to history book eh. This is a world religion. Ano ang paniniwala ng iba't religion? This is not an historical books. Ito naman Ngayon, kinumpirm niya ito, pinasa niya. The Quran is not a history book. Salamat. Kasi history book, tao sumulat. Tao gumawa. Philippine history by Saide. Sinulat ba ng Diyos yun? Saide. Lang, pambabaw naman. Nalulungkot tuloy ako. Parang saan? Dapat siguro hindi nakita tinindigan eh. Pero wala ka man lang nabasa eh. Pangalawa, hindi mo natutunan tong katekising. Maliligtas din pala kaming mga Muslim. Ayon sa mga otoridad ninyo. O, paano yun? Di ba? Paano yun? First and foremost, una't higit sa lahat are the Muslim. Because they, the Muslim together with us, they adore the one true God, the God of Abraham. Takbir! Kaya nga wala nang, ikaw lang ang matigas ang ulo, tumindig sa akin ngayon eh. Ang Katoliko, hindi na tumitindig sa Muslim, oy. Kaya hindi na rin ako naghahamon sa Katoliko eh. Ngayon, pagbibigyan ko, sige na. Ang Bible ba? History. Basa tayo. Okay lang sa inyo? Basa! Tingnan nyo Excuse nyo sa mga sister natin Alam niyo anak ng Diyos? Si Kristo anak ng Diyos eh. Pero meron pa palang iba. Pero mga salbahe. Alam niyo bakit? Ito. Sa chapter 6, verse 4. Ang mga higante, ay nasa lupa ng mga araw na yon. At kahit pagkatapos noon, sila ang naging anak ng makipagtalik. Makipag-sex, yung anak ng Diyos, bumaba sa langit, sa mga tao. Makipagtalik ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao. Sila daw yung mga higante. Ito ba history? Kukwentong barbero. Sige nga. Pinagmamalaki mo history. Alam ko sinasabi mo. Oo. Ngayon, wala kang paksang natalakay. Mamaya magtatanong pala tayo. Kanina may napumulong sa akin. Merong gustong mag-Muslim pagkatapos ng debating ito. Allahu Akbar. Maswerte naman niya. Trinity siya ng Trinity. Wala naman siyang nababasa Trinity dito. Ang Diyos may tatlong persona. Pag may nabasa ka, talo na ako. Nasa YouTube tayo, kapatid. Ano ang Diyos ayon sa Bible? Hindi ka nagbabasa eh. Ito ba Trinity? Pakinggan mo ninyo. Babasa. Basa. Ano nyo Isang talata po ng Timoteo. Sino gusto magpasa? Ako na ulit. Ready. Sabi ho dito. Ready. Sa chapter 6, verse 16. Ang Diyos, siya lamang ang walang kamatayan.
Immortal. Ang naninirahan sa liwanag na hindi malapitan, na hindi nakita ng sino mang tao o makikita man. The Bible defines what is God. He is the only immortal, walang kamatayan. Therefore, si Kristo, hindi Diyos. Sabi mo, namatay eh. Ang nababalot ng liwanag na hindi malapitan. Therefore, hindi Diyos si Kristo. Nalapitan eh. Napako nga eh. Nang pakong inject. Pinilis sa inject. Ha? Hindi nalapitan. Hindi nakita ng sino mang tao. Si Jesus ba nakita o hindi? Meron pa.